Ito naman po, emptying. Bibigay mo lahat dahil ako ang may-ari ng lahat, sabi niya. Ibigay mo sa kapatid mo na wala, sabi niya. Mawawalan ka, akong bahala, sabi niya. Oh, so ngayon, as of now, we have no properties anymore. Anong kategory po namin? Poor. Kasi nga sa Bible, blessed are you poor. You became poor for the sake of the kingdom of God by helping others and loving others, the neglected, the lost, the last, and the least. Until you give up your life, until your last breath. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito sir yung mga sinasabi kong, ito pinakabago kong nilagay yung linya na yan. Yan ang dagdag sa irrigation natin. Hanggang dito abot pa rin yung binuksan natin kanina. Akala mo fence lang. Yes po. Buksan nga natin ulit, Eman. Yan. Yan po siya. 2-in-1, may cattle ka, sila maglilinis bago ka magtanim. Tapos pag may tanim na, irrigate. Kailan ka nag-start mo ng agribusiness? Ano po sir, probably pandemic time. Pandemic pa? Yes. Mga reference, ano po namin ng mga binibisita nyo inaaral, ganyan. Kaya sabi ko. Katulad po niya, magkakapatid po yung ilan dyan Pero yung iba magpuputi. Kasi dominant po ang white. Pero lahat po yan may Q-block na, may Quezon block na lahi. Katulad ng mga inferior na ganyan, hindi napapasa sa breeding. For meat na to? Yes for po. lechon na? Yes po. So regardless na kahit na white ang itsura niya, but may blood siya na Q-block, yung taste niya, the same? Opo sir. We tried lechon pure tsaka 50-50. Konti lang yung difference. Siguro I would attribute it more po kasi sa diet. Sa diet? I would say. Yeah. Kasi same sila ng kinain. Pero ang hindi pa ho namin nakikita, which is we are excited to see, is if yung side by side na fully confined na halos walang movement na feeding, kung ano yung magiging fat percentage nung full Q-block tsaka yung 50-50. Kasi ano po sa market talagang gusto nila ng meron pa ring taba Ang downside kasi na free range, medyo numinipis yung taba. Kaya hindi siya masyadong sa pang meat, choice cuts rather. Yung members dito na rin nakatara? Yes po. Opo. So edible to, sir? Oo. Yes po. So kulitis po siya na purple. Native yan? Native po, native. Sa atin? Sa atin po. Opo. Pioneer species siya. Ibig sabihin kahit degraded soil, kayang-kaya niyang mabuhay. Kamag-anak niya po sir yung, alam niyo yung diri, yung matinik. Kamag-anak niya po yun. Yung matinik na weed. Pero green yun? Opo, green yun. Tapos may thorns. Ito, ano po siya, for vegetable use talaga siya. Sino yung restaurant na client niyo? Sa Makati po, Sir Buddy. Sa mga dorms din po ito. Ng OJTs, ganyan. Trainees. Ito po yung mga naunang structure actually when this was established. Kasi po ito po ay talaga formation center for the youth. Yun po yung concept niya. And then it evolved into a community farm. Ang daming bunga ng papayo. Na po.
Lahat po yan manure lang ang ano namin gamit. Daming structures. Opo. Marami rin naman tumulong sa atin. Mga benefactors, ganyan, partners. So, they believe in the mission also, journeying with us. Kaya, we thank God. Paano yun? Mga donations, ganun? Opo, some of the areas po are donated. Tulong ng mga dati naming neighbors sa old life namin, ng family. Ito po si Brother Jay Hello, sir. from Abra. Ayan. Abra? Opo. Ito Saan po sa yung mga Abra? ibang members. Sa Bangged? Ayan po ang family niya. Hello. Nanay niya, Nanay Susan. Sister niya, Sister Irene. Hello po. And my wife po, Rafaela. Ay, hello. Sir Buddy. Eh, anak niyo. Yes po, yes po. Little farm baby. Hello, baby girl. Ay, tingin siya sa camera. Oh, vain baby. Ma, Ay, si mami mo. mama. Sila Sir Buddy po. Mag-hi ka lang, hi. Dumaan na rin lang kami. Hello po. Opo. Saan kami diretso, ma? Dito. Classroom 2. Tingin mo sa classroom o doon, Siguro classroom 2 na lang, ma. Para mas malapit para kay sir. ng electric fan. Sige po. Maghahanda lang po ako, sir. Join us, ma, mamaya. Yan po yung aming kitchen. So lahat ng ano, diyan kinakatay, niluluto. Community rin po ang nagluluto. Pati yung lechon, ganyan. Sila na nagtitimpla, natututo. Sir, sorry, ano po yung buong name niyo, sir? Raul Ancheta, Attorney Sir Raul Raul. Ancheta po. Opo. Oo. Yan, si Attorney Raul Ancheta. Yes. Good morning. Yan. Yan, sir. Kwentuhang chismisan lang to, sir. Opo, Walang opo, sir. structured questions. Yeah. Nakapanood ka naman, di ba? Ganun lang yung format. Spontaneous lang. Umpisan ba natin sa problema o umpisan natin sa Ay, kayo po. history? Nasa... it's your call. History mo na, sir. Yung History. Paano mo inumpisan itong farm? Ah, Bakit ka napunta sa farming from a lawyer? Yeah. I heard give up mo yung career Opo. to this. Yes. Opo, ako po ay practicing lawyer. May law office pong sarili. Ancheta and Associates. Law offices. Ngayon, ako po ay isang araw, nagsimba po ako sa... At nung ako'y nasimbahan, ay narinig ko yung salita ng Diyos. At umiiyak na po ako, kasama ko ang misis ko. Oh. And then, nawalan po ako ng interest na mag-practice. Kasi ay, yung pagka-encounter ko po kay Lord doon sa misa, realidad po yun eh. May Diyos eh. And then, I was prodded to pick up the Bible and read it, study it very well, and then read the life of the saints about the Catechism of the Catholic Church, and nag-attend po kami ng maraming mga seminar, mga short courses tungkol sa faith. Then I found the truth. Yan. So po yun, law of man, nag-shift po ko sa law of Law of God. God. Oh, yung law of God, hindi lang po yung Ten Commandments yun, but how can you love your neighbor in order to love God? So, kasama po doon yung aming works of mercy dito, 7 corporal works of mercy, pakainin mo mga nagugutom, painumin mo, tanggapin mo mga bataan, and then spiritual works of mercy naman, turuan mo yung mga mangmang. So, yun po lahat ay napagnilayan natin na ito pala ang gawain ng Diyos. Mula sa gawain ng tao, nag-shift ako sa gawain ng Diyos. Mula sa batas ng tao, nag-shift ako sa batas ng Diyos. Then, I found out, very connected po ang law of God sa feeding the poor, the hungry. And we are speaking about food production. And then, yung natural, hindi po yung yung synthetic. Yes. And then, I found out kasi, noon po ay kaakibat ng aking pag-aaral ng salita ng Diyos, kasama si Mrs., ay yung pag-attend ko ng mga organic agriculture seminars po, mga short courses. Na-inspire po ko doon. That's why we started here. Okay, we found out na yung agriculture, hindi po siya sa income talaga. Ang agriculture po or farming is to sustain life. Okay. Pag may sobra,
sa pagkain mo para mabuhay ang pamilya mo, yun yung income. Yes. Pero pag ang target mo ay income, baka maano ka, magkaroon ka ng disappointment. Kasi hindi agad po ganun. Yes po, yes po. Okay, marami pong factors kung bakit minsan hindi ka makakita. Dahil bagyo, inputs, diba, El Nino, lahat. Ngayon, hihinto ka bang mag-farm dahil hindi ka na kumikita? Hindi po. Dito po yun ang ginawa namin. Kasi kailangan may makain ng tao. And then, pag may makain ng tao, mabuhay, ano naman ang silbi pag nabuhay naman tayo nakakain? Kung hindi naman tayo pupunta doon sa buhay na walang hanggan. So, kailangan din kumain ng pagkain pang kaluluwa. We want to extend our lives and now we want to eat nutritious food. But, how many years lang po tayo? So, sabi ko, beyond life here on earth, there is a life eternal. So, yun po inabot kong na-integrate po yun. O, gusto natin kumain, gusto natin, minsan sa medisina, gusto nating magpa-doktor ng ano ba yun? Stem cell, di ba? Magpa-facial, whatever, na retoke para pabata. Pero I found out na magiging bata ka pala at maging malakas ka pag resurrected body ka na or glorified body after living the faith here on earth. So, hindi na kailangan. Hindi ka kailangan mag-artificial. Natural na. So, yun po yung so, in-integrate po namin. And then, ito, Word of God, it's the truth versus doon po sa lies ng mundo at saka the law of man, the culture of man, that includes politics and everything there. Yan po ay motivated by greed of money and power. Whether we like it or not, kaya ako gusto mag-abogado para, kailangan kailangan ako maging pulis para ma-promote ako, NBI, di ba? Kailangan ako maging West kasi malaki doon, kaya mag-Supreme Court ako. Daang libo ang sweldo dyan. Yun ang motivation mo It's not love of neighbor. Love for self. In the guise of love of neighbor. So Jesus, I came to know His example. He gave heaven and earth to us for free. And the bad thing, we committed sin. Tayo, paparusahan tayo ng kamatayan, pero ako na naman ang aako ng kamatayan. So, siya ang umako. Nilibre na naman tayo sa kamatayan. So, that's charity. Binigay niya ang buhay niya. So, yun ang gusto niyang tularan natin. Mahalin mo yung kapwa. Wala kang sisingilin. Dapat, ideally, ibenta mo lahat para ibigay mo sa pobre. That's why, with all humility, we did that here. Yeah. From a comfortable life sa Manila, di ba? Madali lang sa yun, iwanan yun. In Sir, exchange dito, sir? Sir, napakahirap Pero bakit ko nagawa yun? Because I was inspired by the Holy Spirit. Yung with God, nothing is impossible. Yung with God, nothing is impossible. Because yung lahat ng mabubuti sa mundo na gusto ko, mas gagamitin mo pala itong mabubuti na ito para makuha mo yung pinakamamabuti. At ano yun, ay yung buhay na walang hanggan. Kaya ako nagkakayod para sa aking pamilya, i-insure ko sila, magdeposito ko ng malaking amount para sa mga anak ko, para to insure life, di ba? Pero hindi pala yung insurance. Ang insurance pala yung faith. Kasi mamamatay din kami. At sabi ko, pag mamatay ko, paano itong mga anak ko? Maging spoiled brat, di ba? Gusto mag-abogado rin, laban-laban din, di ba? So, yun ang, di ba? Baril-baril din, di ba? Kasi yun pong labanan sa mo, yun ang tinuro sa atin nung sa science di ba? Survival of the fittest, di ba? Yeah. Pinagkalala ko po yun science pa lang yun. Pero pag bunta mo sa actual life, fraternity, sa NBI, kailangan pong siga ka nung meron ka na noon, hindi ka nahulihin dahil ikaw na otoridad. Ganun na po nangyayari, tama? Kung tayo nasa posisyon, ikaw ang batas hindi yung batas yung... So, ngayon, hindi na po yung rule of law Ang rule of law po yung power na sa power na di ba? Whether we like it or not, it's happening. So, yun po yung nag-shift ako na I have to give up my power. Okay. And use the power of the Lord through humility in obedience to the gospel. Kasi yung pag-abandon po nung mga baril, sinira ko pong lahat ng mga baril ko. Nawala na po mga connection ko kasi I did not rely on connections. I relied on God. Okay. So it took me Pati how mga many properties years? mo, sir? Yes po. Kasi sinabi niya po doon,
benta mo lahat ng iyong ari-arian. Ibigay mo sa mga pobre. Pero sa amin, ang binigay namin simbahan, kasi pagkagawa ng mga pobre, baka ilasing din lang, edi taya lang sa sumal. Edi binigay namin simbahan at Okay. nangako naman kami na kami kasi ito ay sa simbahan lahat to eh. Okay. At kami ang mag-run the way we are running it now. So yung property mo, ginibap mo, binild mo ito yung farm, Opo. tapos itong farm binigay mo sa simbahan. Opo. So ang meron na po, the Catholic Diocese of Lucena, nakapangalan po dyan. And our chairman is yung mga obispo doon. Ayan. Sa Lucena. At kami po steward in its strictest sense. And we do not expect to acquire properties in the future anymore. Istorbo lang po yung property. So ito po kami, ginagawa namin ito, araw-araw nagtuturo, nagtatanim, mag-alaga ng hayop to feed us, ourselves, and to feed the people around us. At ako po, after some time, edi aalis na po ko sa mundong ito, kasama ni Mrs. Sila na po yung maiwan. From us to them, to that grandchild of mine and her children, mamanahin po yung ginagawa din namin, yung faith. So, multiplier kami tayo ng food for the body at saka food for the soul. Because we want to have a reunion in heaven, all of us as a family. So wala na po kaming inaambisyon na ibang kurso o ano, kundi nakafocus na po sa how to propagate food for the body and then how to propagate food for the soul. Basic po yung dalawa na yun. Nakita po natin sa kaguluhan ng mundo. Yun po yung dalawa na pag nawala po itong dalawa, chaos po, civil war po yan. Pag walang moralidad, kaya ngayon, nawala na, umpisa na po ang civil war dyan. Magkalaban-laban. Kasi sino ang hari? Di siya ang magpakahari. And then yung taggutom din po yun, civil war din po bibigay niyan. So itong basic na ito, ang itinatatag natin para ang pundasyon ng ating, hindi lang simbahan, pero yung ating bayan, ay may pagpatuloy hanggang sa ating mga anak-anak ng mga apo-apo natin. So yun po yung Sir Raul, so vision and mission natin. Opo. Okay. Sir Raul, yung the whole family mo, Yes, sir. yung mga sons mo, in-law, Opo. lahat, apo, andito lahat. Yes, sir. Kayo Opo, lahat andito. opo. Except dun sa isa na meron namang mission dun sa Maynila din. Nutritionist. But Ayun yung isang brother mo. but he is part of the mission. Yeah. Together with all the board of trustees natin, obispo, pari, mga ibang lay din po. Pero kami po yung talagang nagmaman every day. So, kumusta po yung farming venture, sir? Well, sa akin po, nasa supervisory, po ko sa mga support system, pero ang anak ko po, ang manager, sila pa yung talagang nasa baba. At saka yung mga brothers and sisters. So, sila po yung nag-aral, si Emma nag-aral from BS Religious Education. Gusto niya po mag-lawyer noon. Pero Sorry, sabi ko, makigulo-gulo. oo. Sabi ko po, batas ng tao yan. Pumunta sa mas mataas ng batas ng Diyos. That includes the gospel. Okay. So, pumayag naman po siya at nag-meet naman po sila ni kanyang girlfriend doon. Yan. At pumayag naman po yung girlfriend niya, Sir Phil. Nag-asawa na niya ngayon na mag-mission na rin po dito. And sir, Yes, sir. ilang families yung inside the farm? So ngayon we have tayo, then 3, si Rainer, 3, and then si Sebastian, 4. And then may mga single po kami. So 4 families. Opo. We are all 17, including the babies. 17. The whole farm, Yes, sir. 17 na Oo, tao. opo. Lahat po yan, majority ng food ay nanggagaling dito sa farm. Yes, sir. Opo. Dito na po nanggagaling. Para lang po kaming malaking backyard. Kung makita mo po, we have the small of everything. Kasi kaya po magandang ideal na pumupunta dito yung mga state universities. Kasi andito lahat yung hayop na common na inalagaan. At yung gulay. So, hindi na kailangan At saka na-explain na siguro na naman yung integrated po. Parang homesteading. Yes, homesteading. Oo.
And why we are doing this, integrated, kasi this is the future of agriculture, whether we like it or not. Because we address global warming changes, yung climate change, and then yung nutrition ng katawan, nag-umpisa sa nutrition pala ng lupa po. Ayan. So pag pinataba mo yung lupa out of the dung of the animals, it will be eaten up by the animals and the vegetables that we eat and fruits. So nutrition will get back to us. Ang isa pong problema sa education ngayon ay dahil yung kulang po ng concentration, kulang po ng comprehension because lack of nutrition. From the mother, yan po dapat nutrition na ang pinag-uusapan dyan. Kaya may manok tayo, di ba, itlog, pagkain pang pampalusog, gatas ng baka, etc. So dyan po nagsisimula yung brain ng development ng child sa through the mother. Once na ina-imbibe po ng mother ay hindi nutritious yung kanyang pagkain, ay paglabas po kung hindi na mahabol, ganun din ang kaya ang napakarami nating kabataan ngayon na very sad, no? That's why here, meron po tayong mga senior high school, mahina talaga po, walang reading comprehension. So tinuturuan po ng reading dito through the Bible. So the general population of the future generations, kawawa po. Kawawa. So I don't know how we do it, but apparently ang gusto ng eskwelahan po sabi ng mga teachers dito, multiple choice. So pag multiple choice po kasi, hindi na, minsan reading comprehension hindi na identification. So that's the problem. So you end up locked in critical thinking. So you just say yes to all the orders. So wala ng critical thinking. So ang mundo po natin, ganun po nangyayari. Alam naman natin na ang masama at mabuti, pero bakit ganun ang nangyayari? Sir Raul, Yes, sir. sabi ni Eman, yung families na nandito are coming from different places. Parang kinupkup niyo ba sila, sir? Yes, in a way, ganun na nga po. Oo. So they become missionaries like us. If everything is free, and we do it out of love. From the poor families po ito. Yes, opo. So we are inviting even from here na meron naman si Val pa pala, no? Oo. So yun pong nangyari na kasi po we explain to them. May sweldo ka sa labas, pero pambili mo rin ng food mo, ng basic needs mo. Then you go into vices. Dito wala pong vices dito, sir. Kasi 5:30 may prayer time kami. And then coffee and then go to the work. And then may academic, ganyan, magtuturo sila. Kaya ako naman magturo sa kanila. Si Eman magturo sa kanila. And then lunch time. And then after lunch break, how many minutes? 1:30, feeding the animals and growing crops na naman, etc. And then 5 o'clock, prayer time, hanggang 6 o'clock, hanggang 7 o'clock, and then dinner, 8 o'clock. So, sa gabi po, pagod na. Pagod na. Kaya wala pong inom dito kasi nga ito ay reformation house. Parang yung, pag in-interview nyo yung police retired mamaya dyan, pareha kami po ng dinaanan, dito po niya nabago ang sarili din niya. Kasi nasa environment, walang inom, walang sigarilyo, walang babae, walang sugal. Kasi busy ang kamay mo sa farming at saka word of God. So may daily po kaming sambayanan or in lieu of then mass, Sunday and Wednesday, may rosary, etc. So yun po ang routine ng buhay. So parang monk. Alam niyo po yung mga monk nung unang panahon. So yun po. Ang diferensya lang po, families. Sila po ay single. Kami, we multiply. They do not multiply. So that's our advantage. So yun po. Paano po nasusustain yung itong kayo, ang needs ng
Well, ano lang po ang source po namin ay sa food namin basically Dito, dito sa iba. farm. Oo. Ngayon yung mga pambayad ng mga Meralco edi may mga unti-unting naipon sa lalo na sa animals. And then yung mga infra po natin ay most of them galing po sa sarili pera natin. mo. Oo. Yung binentahan ng bahay, nung nabiling mga kondo noon, binibenta na. And then yung donation din po. Oo. Although hindi ganun kalaki, kahit pa paano, may nagbibigay regularly po. Pero we do not, kami po very simple ang buhay namin. Hindi na kami makapamasyal nga po. Kasi malalabas lang kami pag may invitation mag-talk sa labas. Lalabas. Kasi ayaw namin pong umalis dito kasi nandun walang palit. At saka andun na po yung ano kayong mangyari kung alis ako baka walang kasama si brother, sister na sa gagawin. So kami po ay napamahalan na sa amin ang work. Napamahalan sa akin po yung pagtuturo. Mamaya po may schedule ako magturo. Everyday po kung hindi 10 to 12 about the Bible, 3 to 4:30. Pastoral po, hindi technical. About babasahin yung verse and then i-relate sa tunay na buhay. Kasi very rich po yung ating karanasan sa buhay. CPA, lawyer, about sa buhay, reconciliation, away-away, bakit ganun, gulo-gulo, ganun po. Ano po ang challenges dito sa ginagawa niyo, sir? Ang challenges po, hindi tayo maintindihan ng tao. Kasi counterculture po tayo. Si Jesus kasi bumaba, counterculture siya eh. Okay. There are two worlds. World of God, kingdom of God, culture of God, and then the world of men. Culture of men, the politics of men. Ito pong isang ito, ang hinahanap po pera. Okay. Palakpak ng tao, karangyaan, kaalwanan, padamihan, accumulation. Motivated by greed and power. Ito naman po, emptying. Bibigay mo lahat dahil ako ang may-ari ng lahat. Sabi niya, ibigay mo sa kapatid mo na wala. Sabi niya, mawawalan ka, akong bahala. Sabi niya. So ngayon, as of now, we have no properties anymore. Anong kategory po namin? Poor. Kasi nga sa Bible, blessed are you poor. You became poor for the sake of the kingdom of God by helping others and loving others, the neglected, the lost, the last, and the least. Until you give up your life, until your last breath. Ito naman po accumulation until you die. You accumulate, you go to the bank and buy and eat all what you want. And then you project that you are loving the poor by using Christ. Ito po talaga, emptying kenosis. Kung ano yung sinabi ni Kristo, anong ginawa niya, yun po yung sinusundan namin. Lahat ng mga apostoles, lahat ng mga martir at mga banal. Hindi ibig po sabihin ng banal o martir ay wala ng kasalanan. Makasalanan po in the past, but when they came to know Christ, they left everything. And they loved as Christ had loved, and all the apostles, in the saints, and the martyrs. Because love covers multitude of sins. So naging ganap po sila sa pagmamahal. Lahat po ng kasalanan nila sa mundong ito, natakpan po ng pagmamahal. Kaya nang namatay sila, diretso po sila sa langit. At yun po ang gusto naming tularan. Because we cannot love if we do not sacrifice. And what do we sacrifice? Things. And how much things? All things. Because everything is owned by the true owner, God. And how much time you give? All your time, because God is the owner of all time. He is the creator of time, space, and matter, and all that. And we have to use it according to His plan, not according to the plan of our own plans. Kasi po, nung kami, may plano pong pamilya tao Law office, manahin mo yung law office. Sige. Then our kingdom, Then laban dun sa law office na yun. So kaharian po, divided. Catholic Church, Universal Church, isa lang tayong kaharian. Kaharian lang ng Diyos. Tayo magkakapatid lahat tayo magtutulungan. Yun po yung konsepto ng kaharian ng Diyos. Ito po divided. Kaya nangyari po dyan sa politika ngayon, divided po yan. Kasi ang gusto,
kapangyarihan at pera. Mag-away po yan. Pero meron pang, yan po buksan ko na lang aking bangko, ibigay ko na lang sa mahihirap. Ako po magpa-farmer na. Wala pong kaaway yun. Kasi binigay na niya Wala na siyang kaaway. Sir Raul, nag-accept kayo ng bisita dito? Yes, sir. Opo. Paano, sir? Meron pong, kaya po, may retreat dito, may retreat house. And then, pagka na gusto namang of course, we offer with package po. Yung Okay. may breakfast, may lunch, may dinner. Depende po kung overnight, 2 nights, depende po sa gustuhan ng mga immersion or retreat, whatever you call it. Retreat, immersion, Training, whatever. So we do all things for the two, yung spiritual at saka yung temporal na needs. Yun lang po. Eman, paano? Ko-contact? They may message us po sa aming Facebook, Kalungsod Integrated Farm. Ayan. So yun po Facebook. At Eman, yung nag-tour tayo kanina, nakita natin. Impressive, ang dami ko rin natutunan, no? Thank you po. Kakaiba. Especially yung mga sinasilage na iba-ibang waste dito sa farm. Instead na waste, nagiging silage, at napapakain sa livestock. Opo. Okay, so ano rin yun, no? Eye-opener kasi first time ko rin marinig na may ganun you, sir. pala. Thank you. And sa farming experience mo naman, anong pwede mong i-share sa audience natin? Siguro po sa farming journey namin, ang pinaka-summary po na natutunan namin ay you farm for your own food, for your own community, Yeah. is more sustainable. Kasi po kapag subok na rin kami na natakam din sa yield, sa mathematics ng farming, na usually doon po nai-inlove ang mga tao. Nag-compute ka ng cost, babawi ka, maganda benta. Pero hindi nila alam, papunta doon sa tinatakam mong goal na yon, ang daming factors pala. Climate change, Yeah. rising feed costs, etc. Na malulungkot ka ngayon kasi hindi mo Hindi makuha yung makuha ini-expect yung mo. ini-expect mo, yung projection. Yes po. Yeah. Ngayon, saan ka kukuha ng pagkain wala kang kinita? Saan ka pangkukuha ng ipapangkain mo sa mga humihingi ng tulong sa'yo kung wala ka namang kinita? So, we learned the hard way po na there's no model to learn and to emulate than the resilient model of the forest, of the food forest na surprisingly by God's guidance and God's mercy, when we advanced our practices po towards agroforestry, na-sustain namin yung community at now, may bigla pong mga high-value market naman na are willing to slow produce the food, knowing the quality of it. At may market na rin po siya bukod sa community. So, kumbaga, sa viewers natin, ang pinaka-iisipin na lang is, ano ang future ng food? Years from now, can we really expect to produce food? 10 to 15 hectares, isa lang ang nakatanim. Tapos yung input doon galing sa ibang bansa. Yeah. So, pag nagsarado lahat, how can we feed the Filipino people? Yun po yung talagang mindset natin dapat. How do we feed our fellow Filipino without depending on other foreign importations? Eman, thank you so much sa Thank you rin po, pag-accommodate sa amin. Ma'am, salamat po. Ano? May freebie pa si Sir Randy. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.